Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Makulimlim na naman, sarap humigop ng mainit-init na sabaw ng chicken sotanghon. Tara, let's start! So una kong gagawin ay maglaga muna ng mga itlog ng pugo. This is about 20 pieces. Pwede ring itlog ang gamitin nyo or pwede ring hindi na maglagay ng any egg. Afterwards, ganun din, maglaga din tayo ng kalahating kilo ng manok. Any part naman ay pwede pero mas maganda kung breast part para mas maraming laman. Lalagyan natin to ng mga pampalasa tulad ng bay leaves, asin, paminta at yung dahon ng celery para hindi masayang for added flavor na din. So habang pinakukuluan natin yon for 20 minutes, gayatin na natin yung mga gulay. Kailangan natin ng isang buong repolyo, ganon na rin ang 3 pirasong medium size na carrots. I-slice natin to into sticks. Lalagyan din natin to ng 4 na stalks ng celery, isang purple onion, 2 bulb ng garlic na imi-mince natin kasi hahatiin natin to. Yung isa ay ihahalo natin sa mismong mixture ng sotanghon and the other one naman ay piprituhin natin para maging crispy garlic na pang toppings. Isa pang pang-garnish or pang-toppings na kailangan natin ay ang mga dahon ng sibuyas na maliliit, katulad nito, na ipa-finely chop din natin, then set aside muna. Now, kapag luto na yung inyong manok, tanggalin na to sa chicken stock sa pinagpakuluan para lumamig. Then, hihimay-himayin natin ito. Ngayon naman ay ibababad muna natin sa tubig yung mga sotanghon noodles kasi kapag hindi natin ito ginawa, sisipsipin niya lahat nung sabaw sa sotanghon natin. Ngayon, i-fry na natin sa mainit na mantika ang ating atswete. Ito yung magbibigay ng reddish to orange color ng ating chicken sotanghon. Kapag naging makulay na siya, pwede na nating tanggalin yung mga buto. Using the atswete oil, isote na natin ang onion and garlic. Isama na rin natin ang celery. Kapag naging aromatic na ito, you can add the shredded chicken. I-mix lang natin to gently hanggang sa maging well combined na. Then let's add some bay leaves. 2 tablespoon ng patis, dagdagan na lang natin mamaya kung kulang pa, at saka paminta. For a deeper chicken flavor, magdadagay din ako dito ng isang chicken cubes or chicken bouillon. Then, let's add the chicken stock, yung pinagpakuluan natin ng manok kanina. Then, let's also add some water. This is 2 cups pa ng tubig na nilagdag ko. Kapag nagsisimmer na siya, pwede na nating i-add doon yung carrots. And as you can see, naging darker na yung kanyang orange color. Hindi ko to dinagdagan ng any food color mga ka-kitchen ha. Yun yung magic sa atswete. The more na matagal siyang niluluto, nagiging deeper yung kanyang vibrancy or color. Then 1 minute after you added the carrot, pwede nyo nang i-add yung vermicelli noodles. Then let's just cook this for 2 minutes. Tapos idagdag na rin natin yung cabbage. Lulutuin na lang din natin yung cabbage for 1 minute. Dahil mainit pa naman yung sabaw, maluluto pa yan. So, dito pwede nyo nang tikman kung kailangan nyo pang dagdagan ng patis. Then, kung okay na siya sa panlasa nyo, finally, you can add your cooked eggs. Chicken or quail man iyan. So, there you have it mga ka-kitchen. Kung nagki-crave din kayo sa mainit-init na sabaw ngayong tag-ulan, maybe this is the sign na gumawa na rin kayo ng chicken sotanghon. I hope you like this recipe. Please hit the like button if you do so. Thank you for watching mga ka-kitchen. Stay safe. See you next time.